Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Operasyon sa airport terminals hindi raw maapektuhan sa kabila ng sabay-sabay na pagbibitiw ng 12 RAM controllers ng paliparan. Mahigit 356 million pesos jackpot sa Grand Lotto 655, tinamaan na ng iisang tao mula sa Luzon. 5 sa bawat 10 Pilipino sang-ayon sa diborsyo batay sa isinagawang SWS survey. Palagi ang paggamit ng cellphone, posible raw magdulot ng isang uri ng brain cancer, batay sa pagrepasa ng World Health Organization sa dati ng pag-aaral. Sa sports saksi, Game 1 ng NBA Finals, napanalunan ng Miami Heat kontra sa Dallas Mavericks. Kasong defamation na isinampa ni pambansa kamao Manny Pacquiao laban kay Oscar De La Hoya at sa COO ng Golden Boy Promotions, inatras na ni Pacman. Sa showbiz saksi, Hollywood actor na si Ed Westwick o mas kilala bilang Chuck Bass sa US TV series sa Gossip Girl, excited na mamasyal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Saksi! Lima sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa diborsyo. Batay po yan sa isinagawang survey ng Social Weather Station sa OSWS. At sa kauna-unahang pagkakataon, tinalakay kanina sa committee level ng Kamara ang panukalang pagsasaligal ng diborsyo. Pero kine-question ng ilang mambabatas ang constitutionality ng panukala. Saksi si Jamie Santos. Nitong Marso, tinanong ng SWS ang 1,200 Pilipino kung sang-ayon ba sila na pahintulutang magdiborsyo ang mag-asawang hiwalay na at hindi na maaaring magkasundo. Nang sa gayoy, legal silang makapag-asawa muli. At batay sa resulta ng survey, 5 sa bawat 10 respondent o kalahati ang nagsabing sang-ayon sila sa diborsyo. 3 naman sa 10 ang nagsabing hindi, habang isa ang hindi pa desidido. Kapansin-pansin ding tumaas ang net agreement o yung difference sa pagitan ng mga sumang-ayon at hindi sumang-ayon. Mula sa -2, 6 na taon ang nakararaan, umakyat ang net agreement ngayong 2011 sa +18. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinalakay ngayong araw sa committee level sa Kamara ang panukalang pagsasaligal ng diborsyo. Kapag naisa batas, bibigyan ito ng opsyong legal ang mag-asawang bigunang maisalba ang kanilang pagsasama. It must be stressed right away that common and basic to all the grounds for divorce under this bill is that the marriage has already reached the point of no repair. Pero hindi tulad sa annulment na siyang pinahihintulutan ngayon sa ating batas, hindi ng psychological incapacity ang pwedeng maging basihan ng diborsyo. Yung mga kababaihan na gustong umalis sa ganung klaseng kasal ay magkakaroon na ngayon ng remedyo para tugunan ang mga problema konkreto, realistiko, nandyan. Kabilang sa mga batayan ng diborsyo sa panukala, 5 taon nang hiwalay ang petitioner sa kanyang asawa. Legally separated na sa loob ng 2 taon, may psychological incapacity ang isa sa mag-asawa o kung may irreconcilable differences o mga pagkakaibang di na talaga mapagkasundo. Ang problema, ayon kay Ilocos Norte 1st District Representative Rodolfo Fariñas, nakasaad sa konstitusyon na sagrado ang kasal na siyang pundasyon ng pamilya. Bagay na dapat daw ay protektahan ng Estado. Kailangan ng constitutional amendment yan dahil sa constitution, pinagbabawal nga niya na ano lang ba Tagalog ng violate? Malabag, malapastangan. Tingin din ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, parusa ang diborsyo sa mga anak na maghihiwalay na mag-asawa. Children, Madam Chair, children growing up with only one parent, that is the worst punishment we can give to the child. May sagot naman dyan si Gabriela Representative Luz Viminda Ilagan. How do we address
issues or situations when it becomes untenable for couples to live together, and it might even be more harmful to the children if these unhappy couples continue to stay together. Ayon sa komite, masyadong malawak ang mga argumentong sakop ng panukala, kaya pinag-aaralan nilang magsagawa ng public hearing sa bawat rehiyon. Sa Agosto na ang susunod na pagdinig kaugnay sa panukala. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Samantala, 66 na produkto mula sa Taiwan ang positibong kontaminado ng kemikal na DEHP. Batay sa inisyal na listang inilabas ang Food and Drug Administration. At payo ng FDA sa publiko, huwag munang bumili ng mga pagkain at inumin na galing Taiwan. Saksi si Julio Segovia. Tiyak ng 66 na Taiwanese products na rehistrado sa Pilipinas ang positibong may DHP. Isang kemikal na posibleng magdulot ng problema sa reproductive organs at bato ng isang tao. Nasa website na ng Food and Drug Administration o FDA ang mga ito. Pero inisyal na listahan pa lang daw yan at maaari pang madagdagan dahil tinatapos pa ang translation ng lahat ng mga produktong kontaminado ng plasticizer na DHP. We will have to recall, and of course we have to do it properly based on the process. That means informing the distributor and giving the order. Sa ngayon, ang pangunahing payo pa rin ng FDA sa publiko. Iwasan muna ang pagbili sa mga pagkain at inuming inangkat mula Taiwan. Kabilang dyan ang sports drinks, fruit juice, jellies, jams, soft drinks, beverage, tsaa at yogurt. Pero kung nakabili na, Definitely po pag ibalik po nila pag nakabili na sila, yun po ay i-refund po yun. kung nakakain o nakainom naman ng mga produktong ito, magpatingin daw agad sa mga doktor. Pinaka-vulnerable daw sa DEHP ang mga buntis, pati na ang mga batang nasa developing stage. Magkaroon sila ng diferensya sa kanilang mga sperm producing, no, doon sa testis na tinatawag natin, no, na hindi na sila magkaanak. Tapos kung mataas talaga ang dosage na tumama sa kanila, posibleng ang kidney din matatamaan. Payo naman ang samahan ng mga supermarket. Meanwhile, na hindi nakiklear ito, yun na muna. Lalo na may mga local, hindi ba? Tulungan natin yung local industry, yun na muna ang bilhin na. Kung may katanungan tungkol sa DHP, pwedeng tumawag sa FDA hotline 807-8275. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Samantala, posible raw mapataas ng palagi ang paggamit ng cellphone ng isang tao ang tsansang magkaroon ng isang uri ng kanser sa utak. Batay po yan sa pagrepaso ng World Health Organization sa dati ng pag-aaral. Pero kailangan pa raw ng masinsinang research study para matukoy ang epekto ng paggamit ng cellphone sa kalusugan ng tao. Saksi si Dano Tingkungko. Ang pagtetelebabad sa telepono, posible raw magdulot na isang uri ng cancer sa utak ayon sa World Health Organization o WHO. Yan ay matapos nilang repasuhin ang lahat ng scientific evidence mula sa 14 na bansa. At sa kanilang panibagong analysis, lumabas na may kaugnayan daw ang cellphone calls sa paglaki ng tsansa magkaroon ng glioma, isang uri ng brain cancer. Dahil daw ito sa mga tinatawag na radio frequency electromagnetic fields na inilalabas ng cellphone. Seems logical that if cell phones were to contribute to the causation of cancer, the tumor would be more likely to be on the side where people use the phone. And there's some indication that that is in fact the case. Pero paglilinaw ng grupo, kailangan pa raw ng mas masinsinang pag-aaral para ganap na matukoy ang kaugnayan ng cellphone use at cancer. Nauna nang sinabi ng ilang cellphone manufacturers na walang malinaw na ebidensya para patunayan ito base sa mga dati ng pag-aaral. Pero wala pa silang reaksyon sa bagong pagsusuri ng WHO. Habang patuloy ang pag-aaral kaugnay nito, may magagawa naman daw ang publiko nang hindi tumitigil sa pagse-cellphone. There are approaches you can take to use texting or to use hands-free systems to reduce or limit your exposure whilst we're in this period of uncertainty. Tumanggi muna magkomento ang Globe Telecom na may mahigit 14 na milyong subscriber. Sa isang text message naman, pinayuhan ng Smart Communications na may mahigit 25 milyong subscriber na bukod sa pagsunod sa payo ng WHO, sunding maigi ang safety guidelines ng mga gumawa ng mga cellphone manufacturer na nasa manual. Sa kabila ng mga panibagong agam-agam na ito, hindi maikakailang sa loob lang ng isang dekada naging buhay na ng marami sa atin ang cellphone. Sa hulit-huli na sa atin din lang naman ang diskarte kung paano pa rin ito magiging bahagi ng ating buhay. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.
Samantala mga igan, napanalunan na ang mahigit 356 million pesos jackpot sa Grand Lotto 655 draw ngayong gabi. Ayon sa PCSO, isang taga Luzon ang nakakuha ng winning combination na 9, 5, 26, 30, 19 at 45. Dito nakaraang Nobyembre lang, isang taga Luzon din ang nanalo na mahigit 740 million pesos na jackpot sa Grand Lotto 655. Ang pinakamataas sa kasaysayan po ng Lotto sa Pilipinas. Babalik na naman sa 30 million pesos ng pot money sa susunod na draw sa darating na Sabado. At sa ibang balita, dahil sa umunoy mababang sweldo at kawalan ng benepisyo, nagbitiw ang 12 ramp controller ng Ninoy Aquino International Airport. At sa kabila nito, tiniyak ng pamunuan ng Manila International Airport Authority na hindi nito maapektuhan ang operasyon sa mga airport terminal. Live mula sa NAIA, saksi si Rida Reyes. Rida. Yes, dito sa loob nga lang ng nakaraang buwan ay umabot na ng 12 RAM controller ng NAIA ang nagsipagbitiw at pangamba ng ilan ay posible na makaapekto yan sa operasyon ng paliparan. 39 na lamang silang natirang mga ramp controllers ng NAIA, mga tauhang nagtuturo sa mga eroplano kung saan ito magtutungo para gumarahe matapos lumapag. 12 kasamahan kasi nila ang sunod-sunod na nagsipagbitiw nitong buwan. 8 ang nagbitiw mula sa NAIA Terminal 3, 2 sa NAIA 2 at tig-isa sa All Domestic Airport at NAIA 1. Madalas umanong reklamo nila ang sweldong 13,000 pesos kada buwan at kawalan umano ng benepisyo. Kaap, so they decided to return to Kaap as RAM controller, and because of higher wages also. As it's more of an issue of the greener pasture, and we cannot prevent them from seeking better opportunities, whether in country or outside the country. At hindi raw malayong masundan pa sila. Kwento sa akin ng isa sa mga naiwang controller, handa rin daw siyang mag-resign kapag tinawagan na ng kumpanyang inaplayan. Hindi kayang sustentuhan yung pamilya ko ng sweldo rito. So, ang sweldo mo rin, sir, 13,400 isang buwan. Siyempre, merong slowdown ng traffic. Lalo na sa pag-control ng inbound and outbound traffic dito sa lahat ng terminal. Sa ngayon, sapat pa rin naman daw ang bilang ng mga RAM controller kahit may mga nagbitiw at hindi raw inaasang makakaapekto ito sa operasyon ng paliparan. We're setting the motion already to increase their salary. And at the same time, we'll be requesting to give them the provisional authority to hire them as casual. Sa ngayon, Vicky, ay merong 4 na bagong RAM controller na nakuha ang NAIA kasunod nga ng pagbibitiw ng 12 at inaasahan nga nakukuha pa sila ng 8 iba pa at yan ay manggagaling doon nga sa mga nag-a-apply pa ng trabaho. At sabi nga ng pamunuan ng NAIA, seguridad pa rin daw ng lahat ng pasahero ang kanilang pangunahing konsiderasyon. At live mula rito sa Pasay City, ako si Rida Reyes, ang inyong saksi.